hindi utility lang ang speaker. Ang speaker ay sinusunod ng 345 members. So, mali yung characterization na ginawa niya. Siguro kaya niya yan ginawa dahil nga pinapakita niya na wala akong kinalaman dyan sa nangyari sa budget. Again, ang power of the purse is with the House of Representatives. So, imposibleng hindi alam niya yan, imposibleng hindi niya unutusan si Congressman Ko, at imposible na hindi niya rin alam ang small committee. Kaya nga ako sabi ko doon sa isa kong kausap kanina na dating politiko, sana naghayag na siya ng ano yung kinalaman niya, ilinabas niya ang small committee, no? At sinabi niya, oo, nagkamali kami dun sa paglalagay, at least yung realignment ng foreign assisted projects into unprogrammed appropriations o yung paggalaw sa budget ng PhilHealth, hindi lang naman isang beses eh. Nandyan ang Maharlika Fund, nandyan ang PhilHealth, nandyan ang PDIC, maraming instances at lahat yan lumalabas at nasasabing tama ang taong bayan dito sa ginagawang oral argument sa Supreme Court. Kasi ang Kongreso, ang power of the purse, ang pwede nilang, hindi nila pwedeng taasan ang sinasubmit sa National Expenditure Program. Yun yung budget ng presidente. Ang pwede nilang gawin is to realign. Wala namang batas na nagsasabi, bawal mong galawin ang foreign assisted projects patungo sa program. Well, nagsasabing ganon. By tradition, sinasabi nila, yan standby lang. Pero magugulat ka, yung standby based on revenue collection ng bansa, doon lang mapopondohan ang program. Ang katakataka, bakit napondohan, di ba? Kahit nga yung for later release, wala namang policy dyan eh. Ginawa lamang yan nung huling administrasyon, kung natatandaan nyo, nagkaroon ng impasse sa budget, I think that was 2019, so nagkaroon ng for later release. Yun yung impoundment ng budget. Medyo technical, pero ang kasagutan dun sa iyong tanong, hindi mo mahuhugas kamay na hindi mo alam ang nangyari sa budget. Kasi every step of the way, naandyan ka. In fact, kung titingnan mo yung valedictory niya at the end of every session, parating niyang ina-upload ang members ng House na nagawa nila ito, na isa tuparan nila ito. So it is not as if he does not know. Kaya ngayon yung problema ko dun sa kanyang statement kagabi, how I wish na pinatutuhanan na niya at sinabi niya talaga anong nangyari kaysa nag-threaten. Kasi ang tao tuloy nagdududa, ano ba ito, diversionary o totoo? No? Bakit ko nasabing diversionary? Kasi nangyari siya on the eve of the second discussion on the impeachment. Tuwing eve ng impeachment schedule, may nangyayari. Nung April 14, ilinabas yung supplemental budget na hindi naman yun inaccept during the filing. Ngayon naman, itong kay Speaker Romualdez, hindi ko alam kung yan konektado rin sa impeachment, na nagsisignal siya sa mga colleagues niya, yung mga kasama niya na dito na tayo. Kaya yung pagkasalita niya kagabi, maraming implications yun at certainly may impact rin yun sa impeachment. Opo. Di ba maalala natin din, Prof, no? Yung House Committee Chairman, Justice Chairman ngayon na si Luis Tro, kumalat, di ba, yung kanyang pahayag dahil kay Speaker, dahil kay Speaker. Parang hindi tumutugma doon sa sabi ni Speaker na hindi ko kaya silang diktahan at hindi ko kayang ang daming dahil sa kanya eh. Ibig sabihin, hindi maisa sa katuparan yun kung talagang iba yung mag-isip yung iba at wala kang control. Oo. Tama yun, no? At saka hindi in-explain yung park, di ba? May park at sagasa. Hindi rin niya sinabi yung he is oversee or caretaker sa 20 districts during his time.
So pag pinagsama-sama mo lahat ito nangyari nung siya ay speaker, parang magda-doubt ka dun sa towards the end ng kanyang statement. Maganda sana yung simula eh. Akala ko nga finally he will be free and will be able to tell the public what really happened. And pero yung to say na wala akong kinalaman dyan, malinis ako, mahirap naman yung siya mismo ang nagbubuhat ng bangko niya. Ang nakita naman natin how he governed and how he acted while he was speaker from 2022 to when he resigned. Opo. Balikan ko lang kasi nabanggit niya dahil kung siya daw ang mastermind, makikita na raw sa kanyang distrito ang mga ghost project at kung ano-ano pa. Parang hindi naman ata siya nakakonsentrate ba sa kanyang distrito kasi panay siya ikot sa buong Pilipinas. Mas malaki pa nga yung mukha niya sa mukha ng presidente na nakabalandra every ano eh. Nag-iikot siya sa Pilipinas. Rason ba ito na sasabihin mong kung ako ang mastermind, makikita yan sa aking distrito? Oo, kaya nanghihinayang ako eh kasi kung gagamitin mong barometro ang distrito mo, at pag talagang binuksan natin lahat ng impormasyon tungkol sa distrito niya at ang ginagawa niya sa ibang distrito, masyashock ka talaga. At doon mo makikita anong uring speaker ka, no? At the same time, siguro kailangan rin natin tanungin, sino ba yung sinasabi mong sinong may command responsibility? Sino ba yung sinasabi mo sa executive branch? Practically kasi parang pinangalanan na niya kung sinong mastermind pero hindi niya sinasabi ang pangalan. So itong kanyang public statement, maraming mga kahulugan na kung saan klinarado, mas madaling ma-appreciate ng taong bayan yung sinabi niya. Pagbabanta kay Mr. Marcos, sa tingin ko principally kay Mr. Marcos Jr. Hindi na yung previous administration probably pero clearly he is laying the predicate that ang mastermind dito ay si Mr. Marcos Jr. Hindi lang niya pinapangalanan pero nandun yung threat na hindi ako babagsak na ako lang mag-isa. 'Di ba? Hindi ako magiging scapegoat. So scapegoat nino, 'di ba? Pag inanalyze mo, pag dineconstruct mo yung bawat sinasabi niya, scapegoat nino, sino nagagawa sa iyo bilang scapegoat? So meaning merong storya na ganon, may plano na ganon, gawin kang scapegoat, kaya ka lumabas. So makikita mo rin doon, oh, so diversionary pala at gagawin lang siyang scapegoat, later on, siguro mahina lang ang ipafile na kaso o kung malakas, mahina ang evidence, nagkaroon ng maneuverability ang Pangulo. May isa siya diyang binanggit na salita, yung political demolition. Ibabalik ko sa kanya, hindi ba ikaw nagsimula ng political demolition? As early as 2022 November, hindi ba kayo ang nagplano ng political demolition? Laban kanino? Laban sa vice presidente ng iyong pinsan. So ibabalik ko and let it stick to him. Please do not talk about political demolition as if you are, you were buried, you were pilloried, you were pulp dry because there is one person who you did that to, and that is the vice president. And I think part of the threat, yung sinasabi niya, yung previous administration, I think everyone is pinning. Kumbaga, yung may laro na pin the tail to the donkey. Ilang beses na pinin eh. Hanggang ngayon, hanggang this very day, yung sinimulan niya, tinatapos ng iba. And you talk about political demolition, I think Opo. that is too much. That is not a leader. A leader takes responsibility for the things he did, for the things he asked someone to do, for the actuations that led to hatred and divisiveness.
to be spread over the political arena. That is not a leader. When you threaten, you put me under the bus, lahat kayo isasama ko. Might as well tell. So, Mr. Speaker, please tell your story. You have the public ear now. People are listening. Oo, medyo jaded kami. Oo, hindi kaagad kami maniniwala. Pero sabihin mo ang totoo. That will free you. And that will probably regain a certain level of trust by the public on you. Kasi mahirap yung gagawin niya. Kasi pinsan niya yung makakalaban niya. Kamag-anak niya to a certain degree. Siguro yan ang dinaanan ni Senator Amy Marcos when she decided enough is enough. So ako, ang request ko lang, mahaba na ho ito, wag na natin paubutin ang susunod na SONA. Yung SONA dati, ang sinabi, mahiya naman kayo. Abay, mag-isang taon na ho, walang nahihiya, walang nakakasuhan, walang nagsasabi ng totoo. Lahat hinihintay lang yung dokumento pero wala naman naglalabas ng dokumento. So sana maayos natin itong problemang ito through the former speaker. Opo. Mula noong nagkaroon po ng Senate Blue Ribbon Committee led by Senador Dante Marcoleta, yung pagkakadiscover kasi hindi na maitago ng administrasyon na meron talagang problema doon sa flood control project. Lumaki na ito, narinig ito panahon ni Marcoleta sa Senate Blue Ribbon hanggang kay Ping Lacson, paglabas ni Guteza, marami mga nabulgar na mga pangalan, paglabas ni Zaldico, naglabas ng video, paglabas ng Brave 18, yung mga pahayag din ni Chanco. So matotal, isama na rin natin po yung mga narinig natin sa Korte Suprema. May makikita na ba natin yung picture na nagtutugma-tugma talaga at hindi siya hiwa-hiwalay, Prof? Oo, Admar, no, maganda yung tanong na yan. Kahit na pabudol ng pabudol, kahit na linilihis tayo, kahit na paikot ng paikot, alam mo, mayroong isang napakalakas na power na nagpapakita sa taong bayan. Ito yung nangyari. At ito yung katotohanan. And kuminsan sa mundo ng politika, nawawala siguro yung pagsentro sa Diyos. Pero ngayon nakikita natin, who would even think na matutuloy yung oral arguments? Who would even think na mangyayari yan after they decided not to impeach the president and only the vice president? Who would think that there will be a Brave 18? Nobody knew. We were just waiting for everything to fail, but it did not fail according to our plan. Now that we are finding the pieces of the puzzle, nabubuo natin yung puzzle, unti-unting natin nakikita sino ba ang dapat pagkatiwalaan at sino ba ang dapat talikuran dahil binaboy niya at binastos yung mandato ng bayan. May post naman 4 hours ago itong si Congressman Leviste. Prof, sabi niya, kamakailan lang, sip-sip ang mga congressman kay Speaker Romualdez. Ngayon, tahimik sila sa video niya na korupsyon ng administrasyong ito. Darating din ang araw na tatalikuran ng mga congressman si BBM at baka malapit na ito. Oh, I tend to agree with that, no? Even the resignation of Anyo and Galvez. I mean, these things, they do not happen independent of each other. Somehow, there is a unifying team. Hindi lang natin nakikita that early. Merong nag-declare na tatakbo para sa presidente, ang unang ginang. Ano yun? Trial balloon ba yun? Meron katulad na sa balita nyo na sinabi, nahuli na si Congressman Ko, ang nag-announce mismo ang presidente. So hindi mo alam, ano ba yan, nakatulog na ba si presidente bago in-announce yun? Kasi lahat tayo nagulat. And you know, ang kailangan nilang intindihin, there is a Filipino in any part of the world. In-export natin ang ating talento, kinomodify natin ang ating kapwa Pilipino. Ngayon, yan ang nagsisave sa atin, sa lahat ng krisis natin. And at the same time, nagsaserve as eyes and ears ng bansa. So pag nakita nila si
ko, napicturan, tinanong, sa tingin ko mas malakas pa yan kaysa sa embahada ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa sa mundo. Opo. Doon naman po sa nakalipas na dalawang oral argument, lalo na itong pinaka-latest po, Prof. Anong mahalagang punto po na dapat malaman ng taong bayan? Kasi parang hindi yata pinansin ng mainstream. Parang mas nakapokus sila dito sa impeachment at iba pa mga usapin po, Prof. Oo, syempre agenda setting ang mainstream ang online daw ang trend setting. Hindi, alam mo ang maganda dun sa nangyari kahapon, 3 justices ang nagtanong. Maanghang ang mga tanong ni Senior Associate Justice Marvin Leone, no? Doon na unearth yung, so ibig mo bang sabihin ang DBM mas mataas kaysa sa presidente? Di ba? Yun yung sum total ng argument niya. Tapos nung rinap up niya yung argument, sinasabi doon, hindi ba mahalaga ang kalusugan? Hindi ba mahalaga ang edukasyon? Hindi ba mahalaga ang bahay? So, parang sinasabi niya, kung tinama niyo lang ang paggamit, itong mga problema, the social issues, would have been attended to. Ngayon, dun sa tanong ni Justice Kagiwa at Justice Hernandez, doon natuwa ako kay Hernandez, abay, doon sa kanyang presentation may maleta. Yun So nga eh. that mindset has even been instilled among our justices na without saying anything, everyone when they saw the maleta, naniniwala si Justice doon sa maleta. Di ba? Ang sinabi nga niya, gaanong kalaking pondo ang kakasya sa maleta. At doon din sinabi ni yung konsepto ng fiscal flexibility na ang sinabi, hindi ba yan parang bending the law? Diba? So makikita mo, rinarap up nila yung mga arguments na lumalabas sa social media at sa mga netizens na sa atin lang naman narinig yung mga bending the law. Pinapropagate yan. Wala mo naman nakita yan sa mainstream media. Fiscal flexibility, no? At saka yung ang nagde-decide ay ang DBM secretary, hindi naman ang presidente. So ang ibig mo bang sabihin, mas mataas pa ang DBM secretary kaysa sa presidente ng bansa? So napaka-technical na mga issues, pero the way they wrapped it, ang ordinaryong Pilipino hahawakan ang sagot at tanong na kanilang ginagawa dahil napaintindi sa Pilipino kung bakit mahalaga yung oral arguments. Opo, kumbaga better late than never kasi sinama na nila ang 2026 at mga ilang buwan mula ngayon magkakaroon na ng pagdeliberasyon na naman sa 2027 na budget. So maiging makapaglabas din talaga ng malinaw na desisyon ang issue po na ito at mahalagang punto nga nabanggit mo na alisin na lang yung unprogrammed appropriations kasi risk ito. Oo, agree ako doon. At saka siguro kailangan ng reforma sa budget process natin, no? Yung ginawang reforma na kasama ang CSO pero hindi naman talaga actually kasama, mahirap yung gawin, no? Kung sana mas maaga doon pa lang sa budget call, sinasama na ang taong bayan, sinasabi na anong priorities, sinasabi ng presidente, ito hindi nyo pwedeng galawin. 'Di ba? Makakahinga tayo na yung social programs are protected. Yun lang naman ang habol ng taong bayan. Hindi na nga tayo nagrereklamo sa daming tax. Pero bigyan nyo naman kami ng maayos na serbisyo. Ano ang nakakapagpahirap sa Pilipino? Yung datnan ng sakit o sakuna ang iyong kasamahan sa pamilya at wala kang pera o hindi ka handang gumastos. Nagiging mahirap ang Pilipino doon. Yung edukasyon, libre na ngayon lahat ng edukasyon. Hindi ko maintindihan ba't inalis yung pondo para sa free tertiary education. Rene-align, no? Yung sa PhilHealth, ganun rin. At saka yung pabahay. Yung pabahay, hindi na yung legacy kasi yung 1 million a year talagang isinatabi na. So
maraming mga pagkukulang itong administrasyon na ito kung ibabase mo nga, yun, linagay ni Justice Leonen yata yung 8 priority agenda, no? Ilinagay niya yung flash sa screen. Ito yung pinangako ng presidente. Pag tiningnan mo yon, ni isa doon walang nagawa. So ano yung 6 na taon? Ano yung 6 trillion? 6 trillion budget na tayo. Magkano ang ginugol na budget in the 6 years? Nasaan si Juan de la Cruz?